Hello, good morning. This is Architect Joshua. Today, pupunta tayo sa isa sa mga supervision project natin. Dadalawin natin yung project natin sa Talavera. This is a 2-story residential para sa supervision. So, tara, punta tayo. Subong manalo ng ₱100. So, magkaroon tayo ng laro. Ito isang dry seal. Ngayon, hanapin lang natin yung dry seal sa bawat duration ng video natin. I-screenshot at mag-comment. Ang unang makita nito at makakapag-comment sa comment section ay siyang mananalo. Pero syempre, kailangan nakashare din sa feed niya, sa wall niya, yung ating video. Pagka nagawa mo yon, mananalo ka ng ₱100. Okay, hindi tayo magdadrive for today's video kasi pumasok na yung ating company driver. So, Jay. Okay, so dito na tayo ngayon sa ating supervision project. Isa 2-story residential with 4 bedroom. So dito sa project na to, ang services na binigay natin is supervision. Well, in this kind of service, which is supervision service, ang binibigay natin is kasiguraduhan sa client na tama yung ginagawa on site. Means merong mga client na ang kinukuha is mga tao lang doon sa kanila para matulungan mabigyan ng trabaho. Para mapangalagaan naman yung isipan nila na tama yung ginagawa ng mga tao is sinukuha ng service natin. Natapos kami mag-stop flooring dito last week. So, na-check naman natin yung mga position ng mga outlets and plumbing pipes. So, ang tawag sa ginagawa natin sa pag-aabang ng mga electrical and plumbing pipes is roughing ins. So, electrical roughing ins and plumbing roughing ins. Isa or if pinaka-importanting part ng slab flooring is yung electrical and plumbing roughing in. Since pagka ang flooring slab is nabuhusan na, hindi na siya basta-basta maililipat. So, less gastos sa material, less gastos sa labor. Kung tama na agad yung pagkakaabang ng ating mga outlets ng electrical and yung mga outlets din ng fixtures or plumbing natin papunta from location ng CR papunta naman sa septic tank. So, before ang slab flooring, kailangan tamang ang lahat ng mga abang natin ng electrical and plumbing. And isa pa, sa mga kailangan natin consider after the slab flooring, ang lagi nakakalimutan ng mga tao natin on site is yung stirrups. So, kadalasan to, after ng slab flooring, is tinutuloy lang yung spacing ng stirrups which is 20 cm. So, ang tama dyan is 5 cm muna ulit, then another 2 cm, 2 stirrups with 10 cm, tapos 15 cm. So, 1, 2, 3. So, yun yung kailangan nating malaman after ng flooring natin and other concrete flooring natin na dadaan sa ating columns and beams. So, habang nag-iikot ako dito sa site, tinitingnan ko yung mga mukha ng mga tao. Meron akong nakita, dati kong tao na andito, sinusupervise ko, Bojo. Isa pinakapayat kong tao dati, Bojo. Ganyan talaga, talo na naman tayo. Sa pinakapayat. Isa sa mga diskarte na ginagawa natin today para makatipid sa bakal is ibili tayo ng special order na bakal. Bika niya sobrang haba. From top of the beam papuntang foundation is wala tayong putol, isang diretsuhan. So, ang ginagamit natin yan is special order na reinforcing bar which is 9 meters yung length. Kaya hindi na tayo nagkakaroon ng dugtungan. Since pagka nagkaroon kasi ng dugtungan, magkakaroon ng splicing which is equivalent to at least 30 to 60 cm. So sayang pa yung dugtungan. At the same time, yung labor cost, yun yung matitipid natin. As of today, okay naman yung work natin dito. Kinalawang projects, diretso lang yung gawa. With minimal issues and concern. Mag-update ako sa inyo for the next project visitation natin. So once again, this is Architect Joe Salvador and see you on our next vlog.